posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang In Times of Strength. In times of strength o sa mga panahon ng kalakasan. Aming Diyos, aming Ama sa langit, lumikha ng lahat, maging ng aming buhay, salamat po sa araw na ito. Salamat dahil patuloy nyo kaming tinatangkilik, patuloy nyo kaming binibigyan na aming mga pangangailangan at higit pa riyan, kadalasan ang tinatamasa namin mula sa iyong kabutihan. Salamat sa bawat isa na pinagaling mo sa mga karamdaman. Salamat po sa pagpapaginhawa ninyo sa aming mga nadarama. Salamat sa pagsama nyo sa amin sa mga panahon ng pangungulila, sa pagpapalakas ng aming loob, O Diyos. Salamat po dahil binibigyan nyo kami ng mga bagay, mga tao, mga pagkakataon upang kami ay magkaroon ng makabuluhang buhay. Patawarin nyo nga po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Punan nyo po ng inyong kabanalan ng aming mga kakulangan. At paging dapatin nyo kami na lumapit sa inyo at mga has na humingi ng iyong pagpapala. Nawa ang iyong mga salita ang aming maging ilaw, ang iyong pong mga salita ang maging kalakasan namin. Give us the wisdom to understand your words. Give life to these words, O God. Enable us to decode the mystery, the depth of your word, and teach us to apply this in our daily life. We pray, Father, that you may be our speaker, that you will walk in our midst, bless each one of us according to our needs and according to your strength. We praise you, Father. Protect us from evil men and evil spirits. Protect this assembly from any harm that malicious men and malicious spirits may plan against this holy assembly. And we pray that you may sit on your throne of power and glory and majesty. Bless your people. Lift up your name. May you also bless our loved ones who are not with us right now. May you protect even the things that you've given us that we cannot watch over at this point. And we pray that it's your peace that will reign in our hearts so we may give you undivided attention. Take over, O Lord. Preside over this activity. Walk among your people. Give us your word and your blessing. In the name of Jesus, our teacher, our healer, we pray. In times of strength. At ano po ba ang mga strength na pinag-uusapan natin? Marami yan, kasama yung physical strength, social strength, kasama rin po yung emotional, mental, and very especially spiritual strength. Sa panahon na tayo malakas ang ating katawan, malakas ang ating isip, malakas ang ating emosyon, malakas ang ating tinig, meron tayong tinatamasa na kapangyarihan, ano ang mga dapat ginagawa ng tao. What to do in times of strength? One, do something really good. Do something really big because you may not have many opportunities again. Sinasamantala at atin pong pinakikinabangan ng panahon ng lakas upang gumawa ng malalaking mga bagay at tunay na mga mabubuting mga bagay. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. And of course, while you live doesn't only mean while you inhale oxygen. It means while you have life, when you have vigor, when you have zest, you have energy, sabi niya, do good. Galatians 6:10, as we have opportunity, let us do good. And Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Of course, when you share with others, it is a moment of strength, because when you have nothing to share, it is a moment of weakness. So it is presumed that when you're asked to share, gawa ng mabuti. And related to that point is point number 2, in times of strength, plant a really good seed. Magtanim
ng mga tunay na mahahalaga, importante, magagandang mga binhi. Because you may not always have seeds, and you may not always have the strength to plant. Sometimes you have the strength, but you don't have the seeds. Sometimes you have the seeds, but you don't have the strength. But in times when you find that you have seeds and strength, plant. Because it may never come again. Hosea 10:12, sow for yourselves righteousness, reap the fruit of unfailing love. Kung tayo may karamdaman, hindi tayo makapagtanim, hindi tayo makagawa ng mabuti, kung tayo mahina, kaya naman kung tayo malakas, hindi dapat palampasin. At ano po ang mga magagandang tanim na pwedeng gawin ng isang tao na may kakayahan na magtanim? Pwede kayong magpautang. Nakikita nyo ang mga bangko, halos magmakaawang utangan nyo kami, umutang kayo sa amin, sila pa nag-a-advertise, bibigyan ko kayo ng credit card. Kasi bali wala ang pera nila kung hindi ipapautang kasi hindi tutubo. Samantalang kung ipinapautang nila, imbes bantayan nila, ang nagbabantay doon ay yung umutang, sinisikap ng umutang na palaguin yun, kung umutang siya ng pangnegosyo, ng mga papuhunan, yung pagod niya ang nauubos para palaguin yung pera na yon, imbes ang pagod nung may bangko na bantayan niya yung pera niya. Sa bagay, hindi naman niya pera yon, pera yun ng mga depositors, gagamitin ng bangko yung pera mo pagtutubuan at bibigyan ka ng katiting na interest. No? Dahil marunong silang magpatubo. So, maaari tayong magpautang. Aanin nyo ang pera nyong nandyan lamang, samantalang pwede nyo namang ipahiram sa mga nangangailangan. Deuteronomy 15:7-8, if there is a poor man among your brothers in any of the towns of the land that the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted toward your poor brother. Rather, be open-handed and freely lend him whatever he needs. At this point, hindi sinasabing give, sabi lend. Hindi naman lahat ng tao nasa mood mag-charity, pero at least you should be in the mood to be productive. May ganun, lend. At babayaran din naman niya yan. At hindi ka man sumingil ng interest at hindi naman dapat, lalo't ko ang pinahiram mo lang ngayon ang nangangailangan at mahirap na nga, i-interesan mo pa. No? Pero yung kanya namang kakambal na utang na loob, pagtingin sa'yo, pagmamahal, ayaw mo pa ba namang tubo yun ng iyong mga pautang? Kung sakaling nahulog ka sa tubig, baka naman sagipin ka dahil once upon a time ay pinautang mo. Nagkasakit kayo, baka naman sakaling dalawin ka at dalang ka pa niya ng bukayo para ka malibang. So, hindi pa ba mabuting bunga yun ng ating pagpapahiram? You can do this not only with your money, you can do this with your many resources. But remember this, you can lend only when you have the money, only when you are strong. So when you have money and you never lend to anybody, you are wasting the strength that is in your hand. And you are expending a lot of energy watching over that money instead of letting other people watch it because you lent it to them. And probably, gagamitin nila sa negosyo at kung tumubo man sila, napadalang ka man lang ng kaunting regalo, lahat kayo masaya. Pagka tayo ay malakas, another very good seed that you can plant, which is very related to what we have discussed, kung hindi ka magpautang ng pera, magpautang na loob ka. Mga bagay na ginagawa mo sa iyong kapwa na hindi ka naghahangad ng kapalit at hindi nababayaran ng pera. No payment is necessary because you don't expect it. No? At natakita po natin yan, pagka tayo po, halimbawa man, nagpautang ka kahit pera, kahit bayaran yung halaga ng pera mo, merong hindi nababayaran, yung goodwill. No? Yan ang tinatawag nating utang na loob. Mga kapatid, kung kayo'y nangutang at pagkatapos binayaran nyo, hindi kayo bayad na. Kasi ang binayaran nyo lang yung halaga ng salapi na hiniram nyo. Paano nyo babayaran yung goodwill niya na naghihingalo dati yung kapatid mo, dahil pinautang ka niya, nakabili ka ng gamot, na ipa-hospital mo, na buhay. Ibalik mo man yung pera na yon, hindi yun ang halaga nung tulong na naibigay sa'yo. At ibalik mo man ang pera ng nagpautang sa'yo, bayaran mo man at siya namang dapat, maibabalik mo ba yung risk na kanyang sinuong na maaring hindi ka magbayad, yung kanyang pagtitiwala, at kung siya'y nag-alala na baka hindi ka makabayad o hindi magbayad, kaya mo bang bayaran yung pag-aalala niya sa ganung mga bagay? So huwag kayong mayabang mga kapatid, hindi pag nagbayad tayo, bayad na. Merong bahagi na hindi nababayaran. At ang tangi lang paraan na masuklian ng ganong kabutihan ay patuloy din na pagsisikap na gumawa ng kabutihan, lalo sa gumagawa ng mabuti sa atin.
Sobra kasi tayong nagiging monetary, magiging masyadong materialistic ang orientation. Akala natin, kung natumbasan mo na yung halaga ng inutang mo at binigyan mo pa kung minsan ng konting dagdag para siya tumubo, akala natin bayad na. Pero yung panahon na gipit ka na pinaluwagan ka niya, paano mo babayaran yon na lumuwag ang iyong kalagayan? Luke 6:34, and if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. So tayo daw na mga anak ng Diyos, ay dapat malampasan natin yung mga anak ng sanlibutan na kaya din nating magpahiram kahit alam nating makawala itong ibayad. Na kaya din nating gumawa ng mabuti doon sa hindi natin inaasahang makapagsusukli ng kabutihan. Sa katotohanan lamang ay yun ang tunay na kabaitan, yung gumawa ka ng mabuti sa hindi makakabayad. Sapagkat yung paggawa ng mabuti sa makakabayad, baka naman namumuhunan ka lang at nag-iintay ka ng tubo. Kaya ang napaka-pure na form of giving is that which you give to those who cannot give back. Katulad ng ang tunay na kagandahang asal, the utmost courtesy is that which is rendered by the powerful to the weak. Because if you are weak and you are courteous to the powerful, maybe you have no choice, kaya ka courteous. O baka mamaya, nangangailangan ka ng tulong makapangyarihan na yon at balang araw ay matulungan ka niya, kaya ikaw ay magalang. Pero yung galang na nagmumula sa makapangyarihan na ibinibigay niya sa mga mahihina at walang kapangyarihan, yun ang totoong galang. The kindness that you give to people that cannot reciprocate is genuine kindness. And this is the kindness expected of God's people. What else do we do? What other seed do we plant in times of strength? You not only give, you not only allow people to have an easier life because you can equip them to have an easier life, but you also invest. You must invest and invest. 2 Corinthians 9:10, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Siyempre may spiritual context ito, na yung nagbibigay siya ng kapangyarihan gumawa ng mabubuting espiritual na bagay ay lalo pag magbibigay sa iyo kung ito nga ay ginagamit mo at pinaparami. Subalit nakikita po natin dito na ang sino mang namumuhunan ay marapat lang at inaasahan na magkaroon ng bungang aanihin niya. So, even God invests in us. Sabi, he who supplies seed to the sower. Tayo yung sower, but God is the one who supplies seeds. At kung ang Panginoon ay namumuhunan din, binibigyan tayo ng mga buto para itanim, inaasahan niya na aani tayo at sa pag-ani natin, meron tayong na kinita para sa ating sarili at meron tayong ibabalik din sa Kanya sapagkat siya yung tunay na namuhunan nun. Inaasahan lang ng Diyos na tayo ay hindi magsasayang ng ating panahon at ito ay pamumungahin, pamumulaklakin. Yan ang inutos ng Diyos sa creation. Sabi, ang mga hayop ay magpaparami, ang mga tao ay magpaparami, ang mga halaman ay magpaparami. Every seed after its own kind will multiply itself. Life is about multiplication para hindi ka ma-extinct. So kung tayo po mga Kristiyano, anong ibig sabihin na meron tayong new life in Christ? Dapat din tayo mag-multiply. Dapat dumami rin ang mga anak ng Diyos para hindi ma-extinct ang kanyang church. Lahat ng ibinibigay ng Panginoon dapat pinaparami. At kung ito'y ginagamit na mabuti, ay dadami naman. So, plant a good seed because you're godly. And even if you were less than that and not godly, at least plant good seeds because you are wise. Ang bawat panahon na dumadaan ay meron dapat tumutubo at lumalaking buto kung itinanim mo lamang. Halimbawa ay kahapon. Kung nagtanim ka kahapon, natutulog ka ngayon, may tumutubong buto sa ilalim ng lupa. Pero kung hindi ka nagtanim kahapon, natulog ka ngayon, bukas pagising mo, sayang ang panahon dahil walang tumubo, walang lumaki. Kaya dapat habang may panahon, tanim ka ng tanim. Sapagkat nakikita ninyo, minsan na nagtanim ang ating mga lolo, inalagaan halimbawa isang puno ng abukado o atis o bayabas, ang tagal na panahon na siya, kanyang mga anak at mga apo ay umaani pa, minsan lang tinanim. At kahit hindi mo na yan inaalagaan, dumadating ang panahon inaalagaan na niya ang kanyang sarili. Kaya napakainam na nagtatanim ng mabubuting bagay. Lalong-lalong magtatanim ka ng kabutihan sa puso ng mga bata. Ang haba-haba pa ng panahon na maaalala pa nila yon at kung ikaw naman ay matapunan nila ng kaunting pagtingin, di meron ka namang napitas sa itinanim mo sa kanila.
At kung nagtanim ka naman sa mga matatanda, sa mga kabutihang ginagawa mo, sa mga matatandang napakalapit ng gumraduate, wala ka nang aanihin sa kanila. Ang Diyos ba ay tulog at hindi ba niya alam na ikay gumawa ng mabuti sa isang taong hindi na kayang magsukli sa iyo at hindi ba siya makakahanap ng ibang taong gagamitin niyang kasangkapan para masuklian ka sa iyong kabutihan? Sapagkat ang sinasabi ng Diyos, ang lahat ng kabutihang ginagawa natin ay ating aanihin at ganoon din naman yung kasamaan na ating itinatanim. Kung anong itinatanim, inaani. So ang dapat lang sa tao, habang may lakas, magtanim ng magtanim ng magtanim. Hindi lang ng mga physical plants, kundi magtanim sa puso ng ating kapwa ng kagandahang loob. Another thing that people should do in times of strength is to pay their debts. Kailangan magbayad ng utang. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Huwag daw hayaan na may utang na hindi nababayaran. At kung hindi man nababayaran, dahil lang dapat ikaw ay nasa panahon ng kahinaan. Wala kang magawa, wala kang maibayad. Pero hindi yung nasa panahon ka na ng lakas, panahon ng kasaganaan, o panahon na meron ka na, hindi ka pa rin nagbabayad. Why must you pay debts when you have the power in times of your strength? Because you may not have the same power again to pay. You may not have the same goods again to pay. Kaya pag may fund na, may power, magbayad agad. Psalm 37:21, isang pakahulugan sa kasamaan, the wicked borrow and do not repay. Isa daw yan na palatandaan ng masamang puso, nanghihiram, tapos hindi nagbabayad. Magtataka ka naman sa mga tao. Pag nangangailangan, napakababang loob, maamong kordero, may dala-dala pa sa yung 3 bayabas, gusto ka pang i-pedicure, pautangin mo lang. Subukan mong napautang mo na nasa salusalubong mo, halos di ka tingnan, lampasan ang tingin. Ikaw pa ngayon na nagmagandang loob, nagpautang at nagbigay, kakabaka-baka, nalimutan niya kaya ang utang niya. Ikaw pa ngayon ang mahihiya, paalalahanan ko kaya, nakakahiya namang singilin. Ikaw pa ngayon ang nahiya, nabaligtad. Pero ang sabi, ang mga masasamang tao ay nangungutang tapos hindi nagbabayad. Ito naman ay yung may ibabayad na, pero hindi pa magbayad. Bakit may mga taong ganon? Pag may hawak ng pera, nanghihinayang na naibayad. Ayaw ibayad. Hanggang mamaya, naubos na naman yan, wala na naman siya, eto na naman yung mukha niya, kakapalan na naman niya, na parang sangkala na punong santol. Mangungutang na naman sa'yo, samantalang yung dating inutang na hindi pa nabayaran. Di bale sana kung talagang hindi nagkaroon ng pagkakataon na magbayad. Ang pagbabayad naman mga kapatid, hindi lang laging pera. Pwede ka naman magbayad ng serbisyo. Pwede ka naman magbayad ng atensyon. Pero at least, acknowledge your utang all the time. Pag nakikita mo ang pinagkautangan o kaya hindi mo nakikita, sadyain mo, hindi ko nalilimutan, may utang ako sa'yo. Talaga lang, hindi ko pa kaya. Yun lang ma-assure yung tao na hindi mo siya nililimot. But the wicked borrow and do not repay. Tandaan niyo mga kapatid, kung kayo ay tumanggap ng kagandahang loob at pinahiram, pinaluwagan ng inyong kapwa, sa sandali na magkaroon kayo ng lakas upang magbayad, ibayad niyo na agad. Because you are as good, kung ikaw ay artista, you're as good as your last performance. Kung ikaw ay mangungutang, you're as good as your last payment. So kung hindi mo nabayaran yung huli, wala ka na. Basa na ang iyong papel at hindi ka na makakahiram pang muli. What else do we do in times of strength? Give. 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 Why? Because you may need to be the recipient at other times. Pagka meron kayong ibibigay, ibigay nyo na. Baka mamaya dumating ang panahon na wala naman kayong maibigay at kayo pang nangangailangang tumanggap. Meron kayong isang kaing na mangga, ipamigay nyo na agad, hindi kung kailan panat na at saka nyo ibibigay. Tapos sasabihin pa, dried mango. Meron kayong ibibigay na ulam, yung umuusok pa lang at umiinit, ipadala nyo na, hindi yung nagsebo na, no? Bago nyo ipadala na mukhang tira. Kung meron tayong ibibigay, ibigay nyo na agad. Sapagkat yan ang batas ng buhay. Ang itinatanim naman ay bumabalik. Psalm 37:21, the righteous give generously. Kung meron kayong gustong bigyan ng tuwalya o damit, ibigay nyo na habang bago, hindi habang may nakatira ng mga amag at ipis.
kumupas na yung mga guhit ng kanyang mga tiklop. Das tagal, no? Sabi siguro, itinago mo to pamburol, hindi ka pa namamatay, binigay mo na tuloy sa akin, ang tagal-tagal lang dyan. Ibibigay din lang, ibigay na. And what else do we give to people? We not only give material things, we give time. And time can be one of the most precious gifts that you can give to people. No? 2 John 1:12, I hope to visit you and talk with you face to face so that our joy may be complete. So, the gift of visitation is very important. Naranasan nyo na ba na nagkasakit, naratay, lumubha, nanganib ang buhay, naghingalo at nakabuhay muli at pagtas di wala man lang nakapansin? Parang masaklap naman yung ganyang buhay. So iniisip-isip natin, may sakit kaya si ganon, meron kayang ganyan si ganyan, at inilalaban natin ang panahon para tayo makadalaw, para tayo makapunta. Kasi yan naman pagpunta sa may sakit, yung pagdalaw sa mga nangangailangan, pakikiramay sa mga nalulungkot, mahirap lang yung gawin pag papunta ka pa dahil marami kang umaagaw sa iyong panahon. Pero oras na nagawa nyo na yan, makikita nyo meron kayong joy in your heart. Ay, salamat ginawa ko. It was nice that I did it. Lalo tayo mga anak ng Diyos, hindi maaring makagawa ka ng mabuti na hindi ka nagkakaroon ng kasiyahan sa iyong puso. And this is the source of joy from God, doing good to others. Give people time. And it's important for us to be sensitive to signs that people may need you or your attention. Pagka nakakatanggap ka ng mga text na, musta? Kung minsan hindi naman ikaw kinukumusta nun gusto lang siguro ipahiwatig na gusto niyang may makausap. No? Ikaw naman mabuti, tapos wala na, hindi mo lang tinanong, ikaw. No? So lalong lumungkot yung tao dahil na hindi mo pinansin, nag-advertise na nga ng kanyang pangangailangan. When people call you, when people write you, when people text you, when people communicate with you, they could be giving you hints that they are sad, that they need company, that they want administration. So let's be sensitive. Huwag natin lagi itatrato ang mga tao na abala sa ating schedule, abala sa ating buhay. Dahil dumarating naman ang panahon, tayo ang nangangailangang mang-abala sa ating kapwa. At kung darating yung panahon na gusto mong mang-abala at kailangan ka mang-abala, tiyakin mo naman na minaitanim ka na nagpaabala ka na sa iba. Kahit ibang tao pa yon. At nang makaani ka naman, pag nang-abala ka ng iba. Because the rule of life is that there is always balance. Parang nag-deposit ka, kaya ka makaka-withdraw. Wala ka naman din na-deposit, ano withdrawin mo sa buhay? You not only give time, but you give talent as well. May kanya-kanya tayong mga karunungan. Bakit yung mga iba may recipe na mahalaga, masarap? Hindi naman nila balak magtayo ng restaurant, so hindi naman nila kinakatakutan dapat ng competition. Hanggang libingan, nakalagay sa atakul yung kanilang recipe. Anong uri naman ng kasakiman ito? Meron kang talento, meron kang alam, meron kang galing, pakinabangan ng iba. Sapagkat ang mga husay at galing natin ay baliwala kung hindi pinapakinabangan ng sangkatauhan. 1 Corinthians 14:12, excel in gifts that build up the church. And you know that the church is people. So excel in gifts that build up people. Dapat meron tayong kontribusyon sa pag-asenso ng utak, ng katawan, ng kabutihan, ng kalagayan ng ating kapwa. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kahit kailan, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sayang, hindi pinagsisisihan. And of course, the work of the Lord is to love people. Ano pa ba ang work ng Lord? It is to take care of the needy, to take care of the poor. And poor is not always economic. There are people who are rich in money but are very poor in their heart, in their spirit. No? Samantalang meron namang poor na nga in money, poor pa in spirit. Talaga nagkanda, pobre-pobre na. So kailangan talaga natin na pakiramdaman ng kapwa kung tayo ang nasa kalagayan ng kalakasan. To be strong is actually a mission. It is a calling because there's a lot of weak people that you can help. And another thing we give to people, nagbigay na tayo ng time, nagbigay na tayo ng talent. Of course, we give our treasure also. Ang ating tatlong T. 2 Corinthians 9:6, remember this? Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kung konti ang itinanim mong buto, natural, konti ang tutubong halaman, konti ang aanihin mong bunga. Kung marami kang itinanim, mas marami kang aanihin dahil mas maraming tutubo. Kaya mahalaga,
na tayo ay nagbibigay. Nagbibigay sapagkat baka mamaya wala na tayong pagkakataong gawin yon. Lalo sa mga kabataan, sandali lang namang tinutulungan yung mga yan eh. Sandali lang naman yung pag-aaralin because if nature would take its course and things would be normal, minsan, so mabuti talaga yung hindi ka mga maramot, no? Kesa sa ang sungit-sungit mo sa mga bata, ang damot-damot mo, wala silang inaantay na kundi lumaki sila para mapaghigantihan ka. At tandaan natin, habang sila naman ay papunta sa tanghaling tapat ng kanilang buhay, tayo naman ay papunta na sa ating paglubog ng araw. So parating padaan ng panahon, mas nagiging mas makapangyarihan sila kaysa sa'yo. Ang kapangyarihan ng matanda ay pansamantala lamang. Sapagkat datawid siya doon sa panahon na lampas na siya sa tanghaling tapat ng kanyang buhay, pahina na siya ng pahina, at yung mga bata naman ay palakas ng palakas. This is the cycle of life. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nakakaya nilang mang-ape ng mga bata. Hindi mo ba alam na tatanda yan at ikaw naman ay mas tatanda at baka kailangan na maging tungkod mo yan ang iyong buhay? You don't have to really be godly to think about these things. You only have to be wise. But of course, the people of God are expected not only to be wise, but to be godly. That godliness and genuine love becomes the motivation for what we do. Another thing that we should do in times of strength, all related, is to help someone weak. To find someone to help. Some people are too weak to look for you, so it's important that you find someone weak to help. Kumisan may kaibigan ka, may kamag-anak ka na matagal nang hindi tumatawag, hindi nagte-text, hindi nagko-communicate. Ba't di mo hanapin? Baka nakaratay sa karamdaman, baka nasadlak sa mga kutakot-takot na problema, baka nakulong, na-ospital. Kasi yung mga ganyang tao, hindi ka kayang puntahan. Pero tayo ang may pwedeng puntahan. Wala dapat taong nabobor na walang magawa, na naiinip. Kasi napakaraming pwedeng gawin ng isang tao. Lalo't hindi naman siya paralitiko. Marami siyang magagawa. Dumalaw ka lang sa mga may sakit. Tumulong ka lang sa isang nanay na may 3 anak na hindi makaugaga sa kanya mga ginagawa. Pagka meron ka mga kakilala na nagbabantay sa ospital, ang tagal-tagal lang may pasyente, pwedeng, ako naman magbabantay, umuwi ka muna, maligo ka muna, magpahinga ka, ako muna dito. Ang dami natin pwedeng gawin kung gusto lang natin gumawa ng mabuti. It's a crime to kill time when there is so much to do in this short life. Ang mga nabobor, ang mga naiinip, hindi lang nakapag-iisip na magtanim. So, imbes magmukmuk ka, i-dramatize mo ang iyong mga kalungkutan, magtanim ng magtanim. And remember this, that you may be the beneficiary at other times. No? Panapanahon lang ang buhay. Minsan yung tinutulungan mong gumaling nung lumakas, yan naman ang naging nurse mo at caregiver. Romans 15:1, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Even soul winning in the church actually gives new life to the church. Sino ba ang nagbibigay ng talagang apoy na marubdob, maalab sa isang church? Ang mga bago na mga narito sapagkat on honeymoon period sila with the Lord, talagang mainit na mainit sa paglilingkod. Samantala yung mga luma at kaya tagal-tagal na, kung hindi sila mag-iingat na alagaan ang pag-ibig nila sa Panginoon, kuminsan ito pa ngayon ang lalamig. So the church that always soul wins, the church that always concerns itself with caring for those outside of the church, it is the church that continues to live. It is the church that even grows. But the moment the church becomes a mutual admiration society within its 4 walls, tayo-tayo lang, it begins to really be dormant. And it begins to be cold, and it begins to be less and less palatable. What else do we do in times of strength? Enjoy. That's what you should do. Enjoy life. Because you may not always have the opportunity to do so. Bawat panahon, bawat period sa buhay ng tao ay merong kasabay at bagay na mga kasiyahan. Kaya may mga kasiyahan na pangsanggol, merong pangbata, meron para sa kabataan, meron para sa mga young adults, meron sa mga adults, meron sa mga super senior. At lahat ng panahon na yan, ay hindi dapat tayo nagpapabaya na magkaroon ng kasiyahan.
Nilikha tayo ng Diyos upang bigyan niya tayo ng kasiyahan, hindi para bigyan tayo ng krus na papasanin. Life is God's gift to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Kung bakit naman maraming mga relihiyosong tao, iniisip nila ang purpose ng buhay ay maghampas sa sarili, maglakad ng paluhod, dumipa, huwag kumain, mag-ayuno, at tanggihan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang katawan. Kung ayaw kaya ng Diyos sa pakanin, bakit siya lumikha ng sikmura na nagbibigay siya ng babala? Gutom na ako. Ayan, nahihilo ka na, pakainin mo na ako. Ayan, nagdidilim na ang iyong paningin. Ba't ka nilagyan yan kung ayaw ka palang pakanin? Why did God, who created our bodies, give us nerves and all the nerves in the right places to enjoy a sensuous surrounding? We enjoy a cool breeze. We enjoy a hot soup. We enjoy the texture of our bed sheets. The body was created by God for enjoyment. Kung ano ang ginawa ng relihiyon na minasama ang lahat ng uri ng kasiyahan, ginlamorize ang lahat ng uri ng pagdurusa, at ang sinasabi, sa kabilang buhay ka nalang mag-enjoy. Kung sa kabilang buhay pa yung enjoyment, ba't pa tayo inilagay sa buhay na ito? Ecclesiastes 11:8, sinasabi ni Solomon na pinakamarunong na tao, however many years a man may live, let him enjoy them all. But let him remember the days of darkness, for they will be many. So anong sinasabi ni Solomon? Pag may panahon ka, magsaya ka. Pag may paa ka na nakakalakad, lakad. Walang bagyo, lumabas ka. Malakas ka, mag-enjoy ka. Sapagkat hindi laging ganyan. May pera ka, gastahin mo. No? Saan mo gagastahin yan? Sa magandang ataol? Sa magandang pamburol? Bakit nga ganun? Paulit-ulit ko na lang sinasabi. Ang mga matatanda, mga magulang natin, hindi mo maalalang dala ng masasarap na pagkain. At kung kailan nakaratay at salasalakbat ang mga tubong nandito sa lalamunan, tsaka mo dinadala ngayon ng masasarap na pagkain, na kinakain lang naman ng bantay. No? Kung kailan wala ng gana, at tsaka mo ngayon dadala ng masasarap. Kung kailan di ka na makilala, at tsaka ka ngayon hahalik-halik. Bakit di mo gawin habang may panahon? May panahon ng lahat ng bagay. At kung tayo ay malakas, meron tayong economic strength, meron tayong physical strength, enjoy life. Just don't forget to share. Just don't forget to remember God, no? And God's work and the people that need help, but never forget yourself. God loves you. God loves each one of us. Ang Diyos natin ay magulang na ikinasisiyan niya na tayo ay nagkakaroon ng kasiyahan din. So, kung meron tayong lakas, sige. Bakit wala tayong ginawa kundi pigilin ng mga kabataan? Huwag kang yumugyog. Ang likot-likot mo, nahihilo ako. May mga energy talaga sila. Ang gusto mo naman parang paralitiko dahil paralitiko ka na. Diba? Tuwang-tuwa ka sa bata, uy, naglalakad na siya, uy, naglalakad na. At pag baro na lumakad, huwag kang lalabas ang bakay. Bakit mo pa tinuro ang maglakad yan? Mga kabatang, wow, nagsasalita na. Sabi mo, papa. At pagka marunong magsalita, huwag kang sasagot. Why don't we let them reason out? Basta sila'y polite. Why don't we let people live and have a life? No? May mga magulang pa na sa kanyang pagiging makasarili, pinipigil ang mga anak na mag-asawa. Siyempre, huwag naman sobrang bata, pero para ka lang may kasama, pipigilin mo. Hindi na siya magkakaroon ng buhay, magiging anino mo na lang siya. The greatest gift that we can give to people is the same gift that God gives to every one of us, and that is freedom. To be free. To train people to think, to teach them to make good decisions, and then to set them free, to make those decisions, and to learn from mistakes. If ever there would be a mistake. We cannot overprotect people because that would mean depriving them of life. Habang formative years, ituro mo ang lahat ng pwede mong ituro, ipakita mo ang lahat ng magbuting mga halimbawa, at pagtiwalaan mo ang sabi ng Diyos. No? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Relax. Matapos mong gawin ang iyong homework bilang magulang, bilang lolo, lola, turuan mo ng turuan ng mga bata. Pag nakapagturo ka na, relax and enjoy your life. Don't spend your life nagging all the time and watching people. Bantay ka ng bantay, hindi ka na tuloy makapagkaroon ng sarili mong buhay. Kasi ang problema sa bantay ka ng bantay sa iyong kapwa, hindi mo na naipapamuhay yung sarili mong buhay. Susunod-sunod ka na lang para kang anino.
At may mga asawang gano'n na sobrang mga seloso, parang wala na silang sariling buhay, wala nang inabangan kundi anong ginawa ng asawa niya sa nagpunta. Ikaw, wala ka na bang pupuntahan? Wala ka na bang gagawin sa buhay mo? Bantay ka lang ba? One of the greatest and one of the biggest betrayals of God is not to have a full life. Because life is sacred, enjoy all your years. Dahil hindi lahat ng panahon kaya mo mag-enjoy. So pag kaya mo, lumarga ka. No? It is important that the strong should not impose on the weak. That the majority should not impose on the minority. That the so-called normal, meaning nakararami, norm, should not impose on the non-normal. Bigyan nila ng puwang yung mga hindi nila katulad. No? At kung kayo yung normal, pasalamat na lang kayo. Dahil hindi lahat ay nakasunod sa norm. Hindi lahat ay nasa majority. So we should be kind to the minorities. Lahat yan, cultural minorities, social minorities, economic minority, whatever. We should be kind. The able should not impose on the other abled. Hindi ko mo ganito ka, gusto mo lahat ng tao katulad mo. Ganito ang iyong pantingin sa buhay, gusto mo lahat sumunod sa ganong pagtingin. Hindi tayo magkakapareho ng fingerprints. Hindi tayo magkakapareho ng genetic makeup. So hindi tayo dapat talaga magkakapareho. God is not a God of sameness, but a God of variety. Kaya mga ulap, walang magkakapareho ang shape. And every second, it changes shapes. God is about variety. Mga bulaklak, hindi pare-pareho ng kulay. Ang tunog, hindi pare-pareho ng notes. So bakit ang mga tao kailangan laging magkakapareho? Bakit kailangan nating pahirapan, parusahan yung mga taong di natin katulad? Individual din sila. And we must respect individuality. While unity and collective and corporate effort is important in the work of God and in our family and in our community and nation, remember that the corporate body is composed of individuals. And respect for individual is something that Jesus has demonstrated very clearly. No? Kung anong kostumbre ni Pedro, kung anong kostumbre ni ganito, kung anong kostumbre ni ganon, hindi niya ginawa magkakamukha niya mga disciples. Hindi niya hinanap sa mga tao na maging magkakamukha sapagkat may kani-kanya. Basta't meron tayong ino-observe na hindi mo tinatawid na linya dahil masama na yan, and within what is not bad, it may not always be the ideal, but it must never stop being acceptable. Because like you, the others also have to live. The space that you want is also the space that other people need. The understanding, the independence, the freedom that you want is the same freedom needed by everybody else. And when you are strong, what else do? Praise and thank God. All other times, you may be preoccupied with requests and calls for help. Mga kapatid, kung may mga araw na talaga namang malakas kayo, maraming dapat ipagpasalamat, ubusin ninyo ng kapapasalamat. Kasi maraming panahon ang ating prayer, tad-tad ng hingi, daing, hiling, iyak, luha. So kung may mga araw naman na hindi yun ang realidad ng buhay natin, pagpahingahin naman natin ang Diyos sa mga kabigatan na lagi na lang nating ipinapasan sa Kanya. Pagaanin naman natin ang Kanyang loob, purihin siya, pasalamatan siya. Never forget to praise and thank God when you are strong. Because I'm sure that in times of weakness, most of the time, our prayer will be prayers of complaints, prayers of request, prayers of petition. So when you say, this day is not perfect, but this day, on the average, is a day for praising. There has been some moments of weakness, but overall, this is a day of strength. So I will praise God, and I will thank God. At hindi ko naman siya dadalhan ngayon ng mga hinaing at mga hiling at kung ano-ano. Pagpapahingahin ko naman ang tenga ng Diyos. Sapagkat actually, tayo ang napahinga nun. When we focus on that which is good, on that which is lovely, that which is desirable, actually, we become more and more appreciative. It's for our goodness, and it's for our advantage. It's to our advantage that we praise God. Psalm 7:17, I will give thanks to the Lord because of His righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. And among many things, finally, for now, in times of strength, serve God. In any form, in every form of service that you were cut out for.
This is the best project of anyone with strength. Naubos man ang iyong lakas, sa 6:00 ng gabi ng iyong buhay na lumulubog na ang araw, wala kang dapat pagsisihan sapagkat napakarami ng iyong lakas ay nagugol sa paglilingkod sa Diyos. 2 Chronicles 30 verse 8, serve the Lord your God. And Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. And what is the best way to translate this love? Translate this into deeds of goodness to people who are needy. Dahil sabi ng Diyos, whatever you do to the least of these brothers of mine, you do to me. You want to serve God? How can you climb heaven and serve God? Does God need anything? The Bible says that God cannot be served by human hands because He does not need anything. He is not a human being. But to serve God is best done by serving people, by serving the needy, by serving the weak. 1 Timothy 1:12, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me faithful, appointing me to His service. Pinagpapasalamat na binibigyan tayo ng Diyos ng ministry, hindi yan ipinagrereklamo. At lalong-lalo, hindi yan isinusumbat. Sabi niya, I thank God for appointing me to His service. That though I am not worthy, God has appointed me to be of service to Him. Ecclesiastes 11:9, let your heart give you joy in the days of your youth, which can only mean in the days of your strength, which means that youth can be extended so long as you are strong. So kung ikay 70, 80, pero malakas ka pa, nakakayat ka pa ng hagdan, no? Yang ka pa nun. Ang matatawag lang natin talagang old, yung wala na silang magawa kahit gusto nilang gawin. At dapat maiksing-maiksing panahon lang yun sa ating buhay. Sapagkat hindi naman nawawala yung strength, liba na lang may mga karamdaman. So, achieve in times of strength. Allow people who are in their times of strength and peak to achieve. And when are you strongest? When is your golden age or golden years? It is the time when you are closest to God. Pag tinignan po natin lahat ng mga ancient civilizations, their golden age is usually the time of their greatest religiosity as well. Laging magkakambal. The golden age of many civilizations always happens when they are closest to their God, when they are most spiritual. Kaya nakikita nyo sa halos lahat ng mga labi ng mga matatandang lipunan, laging kilalaki ng mga templo, kay gaganda ng mga bahay dalanginan, kasi yun din ang peak ng kanilang religiosity. So sa ating buhay na personal, your peak years, your peak time is when you are closest to God. And because our closeness to God can be done whenever we will to be close to God, therefore our strength, our peak, can be extended up to our dying day. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na malapit sa amin. Salamat po dahil kayo nagpapahiram sa amin ng lakas. Salamat sa mga tama na naming ginagawa at tamang pag-handle ng aming lakas. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na ang lakas namin ay hindi namin nagagamit sa mabubuting bagay at baka nga nagagamit pa sa mali. Maring ang lakas na binibigay mo sa amin na financial, physical, social, ay ginagamit pa namin para malayo sa iyo sa halip na malapit. Maring ginagamit pa namin ito upang mang-api, kumawawa ng kapwa sa halip na kumopkop at magmahal sa kanila. Ipatawad mo po ito kung sakaling itong nakikita mo sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng karunungan na pahalagahan ang bawat sandali na ipahihiram niyo pa sa aming buhay. At bawat lakas na ipagkakaloob ninyo, magamit namin sa tama. Hindi lang para sa mga paggawa ng mga kabayanihan, kundi para rin sa pagtamasa ng kasiyahan sa aming personal na buhay na hindi mo naman ayaw, kundi siya mong nais para sa amin. Salamat o Diyos dahil napakabuti niyo, napakabait niyo, gusto rin niyo kaming mag-enjoy. Teach us, O Lord, to graduate, to transcend this concept of religion that life should be lived in suffering.
Although we know that there are necessary sufferings for a godly life, teach us to be selective, teach us to be wise, so we don't have to needlessly suffer. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Hingin niyo sa Panginoon ang personal na application nito sa ating buhay. May lakas tayong hawak, may mga lakas tayong ipahihiram pa ng Diyos. Tinakinabang sa lakas na yun. Be alone with God and seek personal application for all these words. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang In Times of Strength. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Tagalog, mura. Kaya yung in-apply ng mga Pilipino yung word na mahal sa mahal na araw, napakataas kasi ng
kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaruin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan ng isip at katawan inilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghago sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko
Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya, lapatan ng Ninas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituyan mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Pagmamahal, nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!